Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Tinambakan at dinumina nga ng kupunan ni Luka Doncic na Dallas Mavericks ang kupunan ni Jayson Tatum na Boston Celtics sa Game 4. Maraming fans ang nagsasabi na ibinigay daw ng Boston Celtics ang Game 4 sa Dallas Mavericks para sa Game 5 sa home court ng Boston Celtics tatalunin ng Boston ng Dallas at dito sila magcha-champion at magse-celebrate. Pero para sa Dallas Mavericks, 3-1 na ang serye. Ayon nga kay Luka Doncic, it's not yet over until it's over. Ngayon mga ropa, sa babadating na Game 5 na gaganapin sa home court ng Boston Celtics, makakamit na kaya ni Jayson Tatum at ni Jaylen Brown na makamit ang kanilang kauna-unahang kampyonato sa kanilang career? O ang duo ni Luka Doncic at Kyrie Irving pa rin ang mananaig sa Game 5 para maging 3-2 na ang serye? Ngayon mga ropa, ito ang kailangan gawin ng kupunan ng Dallas Mavericks kung gusto pa nilang mabuhay ang kanilang tsansa sa NBA Championship. Sa Game 4 kung saan natambakan ng Dallas Mavericks ang Boston Celtics, nagpundar si Luka Doncic ng 29 points, 5 rebounds at 5 assists. Notable din ang performance si Kyrie Irving with 21 points, 4 rebounds at 6 assists. Bakit ko sinasabi to mga ropa? Ang output kasi ni Luka Doncic at Kyrie Irving ang isa sa pinaka-importanteng susi para mapanalo talaga ng Dallas Mavericks ang game nila kontra sa Boston Celtics. Kung ma-maintain ni Luka Doncic at Kyrie Irving ang 20 points pataas kada game, for sure maglalaban sila kontra sa Boston Celtics. Pero take note mga ropa, kahit umiscore pa si Kyrie at Luka Doncic ng 20 points pataas, hindi garantisadong panalo para sa Dallas Mavericks. Ang pinaka-importante talagang naging factor na nakita ko na nangyari noong Game 4 ay ang pag-step up ng kanilang bench players at mga role players. Total of 72 points ang pinundar ng ibang players bukod kay Luka Doncic at Kyrie Irving. Ang 72 points ng role players at bench players ng Dallas Mavericks ay may kukumpara natin sa 84 points ng buong team ng Boston Celtics. Ang laking factor talaga ng naging contribution ng ibang players ng Dallas Mavericks kung bakit nila natambakan ng Boston Celtics sa Game 4. Ang isang patunay dito ay noong Game 3 kung saan natapos ang game sa score na 106-99. Talo dito ang Dallas Mavericks at nag-combine si Kyrie Irving at Luka Doncic ng total of 62 points. At ang ibang players ng Dallas Mavericks, lahat-lahat sila ay nag-combine lamang ng 37 points. Kahit ang laki ng pinuntos ni Kyrie Irving at Luka Doncic sa Game 3, still hindi pa rin naging sapat para manalo ang Dallas Mavericks kontra sa Boston Celtics. Ito ang sinasabi ko sa inyo mga ropa. Kung mai-involve ang mga players ng Dallas Mavericks at magko-contribute sila sa scoring sa Game 5, malaki ang tsansa nilang matalo ang Boston Celtics. Ngayon mga ropa, kayo ang tatanungin ko, ano sa tingin nyo ang dapat gawin ng Dallas Mavericks para may panalo nila ang Game 5? At ano din sa tingin nyo, mananalo na ba ang kupunan ng Boston Celtics para mag-champion na ngayong NBA season? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo. Gusto nyo bang maglaro at manalo? I-click lamang ang link na nasa comment section at gamitin ang promo code na ANGALIS. Piliin ang sports option to get a chance na makakuha ng 12,000 bonus sa inyong unang cash in.